Hi, kumusta kayo? Salamat sa panonood. Ako si Jen Michael at ito ang JML Speaks, Faith That Moves, Truth That Lasts. Bago ang lahat, bakit ko ba ginawa itong page na ito na JML Speaks? Storytime muna tayo. 3 taon na ang nakalipas mula nang tinanggap ko ang totoong Kristo. At noong tinanggap ko siya, noong naunawaan ko ang totoong gospel, may nangyari sa akin na hindi ko maipaliwanag sa umpisa. Kasi sa unang pagkakataon sa buhay ko, naintindihan ko ang isang bagay, may pag-asa pa pala ako. Pag-asa pa pala akong maligtas. Grabe yung galak na naramdaman ko. Sobra parang gustong sumabog yung dibdib ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, ganito pala kadali, ganito pala kaganda yung balita. At yun mismo ang nagtutulak sa akin ngayon, araw-araw, yung galak na yun yung dahilan kung bakit ako nagsasalita, kung bakit may JMS Speaks. Kasi kapag may nahanap kang ganito kagandang balita, kapag may nahanap kang tubig sa gitna ng desyerto, hindi mo kayang itago, kailangan mong sabihin, kailangan mong isigaw. Ang gospel, ang mabuting balita, hindi para itago, ito ay para ibahagi. Kaya ito ako, ginawa ko ang Gemma Speaks para sa isang bagay lang. Para ang balitang nagligtas sa akin makarating din sa'yo. Pero para maintindihan mo kung gaano kaganda ang gospel, kailangan kong sabihin sa'yo kung saan ako nanggaling. 21 years ako sa isang grupo na pinaniniwalaan ko, yun yung tama. Na akala ko, yung grupo na yun yung magdadala sa akin patungong langit, papuntang langit. At ano ang mga paniniwala ko noon? Naniniwala ako na ang gawang mabuti or good works ko ang magdadala sa akin sa langit. Ang lahat ng utos, susundin ko, lahat ng bawal, susundin ko. Bawal itong kainin, bawal yan suotin, bawal pumunta rito, bawal. At ang akala ko noon, ang gospel ay isang mahabang listahan ng mga doctrines, parang checklist ba? Na kung matutupad ko ang lahat, maliligtas ako. Pero kung may makaligtaan ako kahit isa, patay ako. Kaya alam mo kung ano yung naramdaman ko sa 21 years ko doon sa loob. Pagod, takot, walang katiyakan. Kasi hindi ka sure kung ligtas ka na eh. Kasi araw-araw nagtatanong ako sa sarili ko, sapat na kaya yung ginawa ko? Sapat na kaya yon para sa Diyos? At ang sagot lagi, hindi ko alam, walang kasiguraduhan. Nabubuhay ako sa takot na baka kulang, baka hindi ako umabot. Ito ang problema sa work-based religion. Hindi ka kailanman makakatiyak kasi paano mo malalaman kung sapat na? Nabubuhay ako na parang umaakyat sa hagdan na walang katapusan. Kayod ng kayod, akyat ng akyat, pero hindi ko alam kung gaano pa kalayo yung taas. At ngayon lang, sa likod ng lahat na yon, mali pala ako. Mali pala ang buong pundasyon ko. Kasi ang totoong gospel, hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa kaya kong gawin. Ang totoong gospel tungkol kay Kristo lang. Tungkol sa ginawa niya sa krus para sa akin para maligtas ako. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba. Sa dating paniniwala ko, ako yung bida. Ako yung gumagawa, ako yung nagtatrabaho, ako yung umaakyat. Pero sa totoong gospel, si Kristo ang bida. Siya ang gumawa, siya ang nagtapos, tapos na. Tandaan po natin, there is only one hero in the scripture, our Lord Jesus Christ. Kaya pagka ang grupo mo, ang leader, ay ine-exalt lagi, laging bukang bibig, pangalan ng leader, kumbaga naging sidekick na lang yung pangalan ng Panginoong Hesus, mag-isip-isip na tayo. Pagka nakasentro tayo, yung focus natin sa leader na, wala na sa Panginoong Hesus, mag-isip tayo ng mabuti. Ngayon, buksan natin yung salita ng Diyos sa Bible, sa Ephesians 2:8-9. Pakinggan nyo po ng mabuti. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Pansinin niyo yung verse ng maigi. Basahin natin ulit dahan-dahan. For by grace, sa pamamagitan ng biyaya. Ano ang biyaya? Ang biyaya ay regalong hindi mo pinaghirapan. Hindi mo binili, hindi mo diniserve, libre po ito. You have been saved through faith. Tapos na, naligtas ka na sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa listahan, kundi saan? Sa faith.
At tingnan mo itong susunod na linya, ito ang sumira sa 21 years kong maling paniniwala. And this is not your own doing, it is the gift of God. Hindi galing sa'yo, hindi mo ito ginawa, regalo ito ng Diyos. Isipin mo kung regalo ang isang bagay, pwede mo bang bayaran? Di ba hindi? Kapag binayaran mo, hindi na regalo yun, binili mo na yun. Parang ganito, nagtrabaho ka, tapos may inaantay kang sahod sa katapusan. Deserve mo ba yung sahod na yun? Yes, deserve mo yung sahod na yun. Bakit? Dahil pinagtrabahuhan mo yun eh. Tama? Pero pag may nagbigay sa'yo ng regalo, hindi ka naman nagtatrabaho sa kanya, hindi mo naman hiningi sa kanya, bigla ka lang binigyan ng regalo, anong tawag doon? Yun po ay biyaya, yun po ay gift, binigay sa'yo ng libre. Ganun ang kaligtasan, regalo ito, at ang tanging paraan para matanggap ang regalo ay tanggapin mo bukas na palad na walang bayad. At ito ang dahilan. Sa verse 9, not a result of works so that no one may boast. Bakit hindi sa pamamagitan ng gawa? Para walang makapagyabang. Kasi kung sa gawa tayo naligtas, may ipagmamalaki tayo. 'Di ba? May ipagyayabang tayo. Sabihin natin, naligtas ako kasi ako mabuti. Ako may nagawa ako. Ako sumusunod ako sa lahat. Pag naligtas tayo dahil sa ating mabubuting gawa, magyayabangan tayo sa langit. Sabihin, bakit ka napunta dito sa langit? Kasi nag-feeding program ako. Ganun ba? Ako, napunta ako dito sa langit kasi nagpatayo ako ng free hospital sa lahat. Wow, ang galing mo naman. 'Di ba? Magyayabang, may malaking tendency na magyayabang ka. Kaya nga sabi, not a result of works so that no one may boast. Ayaw ng Diyos ng ganon. Kasi kapag ganon, tayo ang bida, hindi na siya. Kaya ginawa niyang libre para wala tayong maipagmalaki, kundi si Kristo lang. Nakuha niyo po yung punto doon? Alam mo kung gaano ito ka-liberating, kapatid? Alam mo kung gaano kagaan ang pakiramdam nang maintindihan ko 'to? Parang natapos yung walang katapusang pag-akyat ko. Parang may nagsabi sa akin, "John Mike, tumigil ka na. Hindi mo na kailangan umakyat, bumaba na si Kristo para sa'yo." Ngayon, baka may magtatanong sa atin, "John Mike, pero paano yung nasa Philippians 2:12? Sabi doon, work out your own salvation with fear and trembling." Di ba gawa 'yun? So, magandang tanong 'yan at mahalaga nating linawin ito kasi maraming naliligaw dito sa verse na 'to. Basahin natin. Work out your own salvation with fear and trembling. Pansinin mo, ang sabi ay work out, hindi work for. Nakuha niyo po? May malaking pagkakaiba dyan, kapatid. May malaking pagkakaiba dyan. Work for, ibig sabihin, pagtatrabahuhan mo pa ang kaligtasan mo. Kikitain mo pa. Pero pag work out, ibig sabihin, may natanggap ka na ngayon at ipapamuhay mo na yon. Halimbawa, kapag may namatay na mayamang magulang at iniwan ang buong kayamanan sa anak, hindi kinita yun ng anak, regalo yon, mana yon, nasa pangalan na niya. Pero ngayon, ang responsibilidad niya, i-manage yon, gamitin ng tama, ipamuhay yon bilang tagapagmana. Nakuha niyo po? Ganun ang kaligtasan, hindi mo pinagtrabahuhan para makuha. Natanggap mo na yon bilang regalo, ipinapamuhay mo na lang. Kaya hindi nagkokontra ang Ephesians at Philippians. Ang Ephesians nagsasabi kung paano ka naligtas by grace through faith. Ang Philippians naman nagsasabi kung ano ang gagawin mo pagkatapos maligtas. Ipamuhay mo ang kaligtasan, natanggap mo na ang mabuting gawa, hindi yun ang ugat ng kaligtasan. Yun ang bunga. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti kasi niligtas na tayo ng Panginoon. Magkakaroon ka ng fruit of the Holy Spirit. At ito ang pinakamaganda sa nakasulat sa John 19:30. It reads ang huling salita ni Kristo sa krus, "It is finished." Sa Griego, tetelestai. Ibig sabihin, bayad na, ganap na, tapos na. Noong panahong yon, yung salita na yan, isinusulat yan sa resibo kapag fully paid na ang utang. Tetelestai. Wala nang natitirang babayaran. Kaya nang sabihin ni Kristo sa krus na tapos na, ang ibig niyang sabihin, fully paid na ang utang mo. Wala ka nang kailangan bayaran. Binayaran ko na lahat, sabi ng Panginoon. Kaya bakit mo pa uulitin ang bayad na? Bakit mo pa pagtatrabahuhan ang bagay na binigay na sa'yo ng libre?
Ngayon, ngayon baka sabihin mo, "John Mike, masyadong maganda para maging totoo." Talaga bang faith lang? Hindi sa gawa tayo maliligtas? Hayaan mong ipakita ko sa iyo mismo mula sa Biblia yung tatlong tao, tatlong buhay, iisang katotohanan. Una, yung magnanakaw sa krus. Pakinggan natin yung nakasulat sa Luke 23. Katabi ni Kristo sa krus yung dalawang kriminal. Yung isa doon, sa huling sandali ng buhay niya, tumingin kay Kristo at sinabi ito, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Tandaan mo, ang kriminal na ito magnanakaw, walang ginawang mabuti. Pero ano ang sagot ni Kristo? "Truly I say to you today, you will be with me in paradise." Ngayon, you will be with me in paradise. Pero may palusot ang mga pilosopo dito eh. Paano babautismuhan yan eh? Nakapako nga sa krus yung magnanakaw. Sige, susundan kita sa reasoning mo. Sa tingin mo ba noong hindi pa siya nakapako sa krus, itong magnanakaw na ito na katabi ni Kristo, ay hindi niya nabalitaan si Kristo? Kilala niya ang Panginoon. Kilala niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya sana sinabi ni Kristo, hindi ka maliligtas dahil hindi ka nagpabautismo nung mabalitaan mo ako, hindi ka nagpabautismo eh. Pero hindi ganoon ang sabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, today, ngayon, you will be with me in paradise. Nakuha niyo po. Kapatid, naligtas ang taong ito, hindi nagpabautismo, walang ginawang mabuting gawa, walang listahan ng doktrina na tinupad, faith lang, pananampalataya lang kay Kristo at sinabi mismo ni Kristo, kakasamahin kita sa paraiso. Pangalawa, yung gwardiya sa kulungan. Nakasulat sa Acts 16, ang gwardiya na nasa bilangguan, nataranta siya, tumakbo kay Pablo at Silas at nagtanong ng pinakamahalagang tanong sa buhay. Sirs, what must I do to be saved? Ang tanong nila, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Pansinin mo ang sagot ni Pablo. Hindi sinabi ni Pablo, sundin mo muna itong listahan na ito. Iwasan mo muna itong pagkain na ito. Huwag ka munang kumain ng halal. Gawin mo muna itong mga ritual na ito. Walang ganon sinabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, simple lang. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Mananampalataya ka lang sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Ganon kapatid. Hindi checklist, hindi list of doctrines, hindi panay kayod ng anong mabuting gawa para maligtas, kundi pananampalataya. Pangatlo, ang babaeng may makasalanang buhay. Nakasulat sa Luke 7, may babae na kilala sa bayan bilang makasalanan. Isang babaeng hinuhusgahan ng lahat. Lumapit siya kay Kristo, umiiyak sa paanan niya. At binuhusan niya ng pabango ang mga paa niya, ang paa ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng mga relihiyoso, parang ngayon, nandiri, bakit hinahayaan niya ang babaeng yan? Hindi ba niya alam kung sino yan? Pero anong sabi ni Kristo sa babae? Your sins are forgiven. Your faith has saved you. Tapos na. Your faith has saved you. Go in peace. Nakuha niyo po? Pansinin mo, hindi sinabi ni Kristo, sige magpabautismo ka muna. Hindi niya sinabi magpahaba ka muna ng buhok. Ayusin mo muna ang buhay mo bago kita patawarin. Hindi sinabi ni Kristo, ayusin mo yung damit mo. Tuparin mo muna yung mga utos. Sinabi niya, your faith has saved you. Ang pananampalataya mo ang nagligtas sa'yo. Nakuha niyo? Nakuha niyo po? Tatlong tao, isang magnanakaw, isang gwardiya sa bilangguan, isang babaeng makasalanan. Walang perpekto sa kanila, walang nakatupad sa listahan ng mga utos, pero silang lahat naligtas. Bakit? Dahil sa pananampalataya kay Kristo, at kung sila naligtas, ikaw pa kaya? Ikaw pa kayang nanonood ngayon, kapatid? Kaya ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano ka maliligtas? Anyway, maggagawa ako ng sariling sermon na ito, paano ka maliligtas, sa next video natin. Makinig ka ng mabuti kapatid, kasi ito ang buong gospel sa isang mensahe. Una, kilalanin mo na makasalanan ka. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, ako, ikaw, lahat. Walang exempted. Pangalawa, unawain mo ang kabayaran ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death,
but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pangatlo, paniwalaan mo ang ginawa ni Kristo. Na namatay si Kristo para sa iyo. Inako niya ang parusa na para sana sa iyo. Sabi sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Habang makasalanan pa tayo, namatay siya para sa atin. Hindi niya hinintay na maging mabuti ka muna. Minahal ka niya kung ano ka. At pang-apat, tanggapin mo siya sa pananampalataya. Sabi sa Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang linaw ng mga sitas, no? Ang linaw ng mga verse, kapatid. Ganon, kapatid, ipagtapat mo si Jesus bilang Panginoon, paniwalaan mo sa puso mo na binuhay siya ng Diyos at maliligtas ka. Kapatid, hindi ito tungkol sa kung gaano ka kabuti. Hindi ito tungkol kung ilang beses ka nagsimba. Hindi ito tungkol sa kung anong bawal ang naiwasan mo. Ito ay tungkol kay Kristo at kung tatanggapin mo ba siya. Kaya ngayon, kapatid, kakausapin kita ng diretso. Baka ikaw yung tao na parang ako dati. 21 years, kayod ng kayod, takot sa kawalan ng katiyakan, pagod ka na, wala kang kasiguraduhan. O baka ikaw yung nag-iisip na masyado kang makasalanan para patawarin ka. Sa tingin mo, wala nang pag-asa para sa'yo. Gusto kong marinig mo ito. May pag-asa ka, kapatid. Kung ang magnanakaw sa krus naligtas, kung ang babaeng makasalanan pinatawad, ikaw pa kaya? Ang Diyos hindi ka niya hinihintay na maging perpekto ka. Tinatanggap ka niya kung ano ka ngayon, sa kasalanan mo, sa pagkabigo mo, sa kawalan mo ng pag-asa, diyan ka niya inaabot ngayon, kapatid. Kaya kung naramdaman mo ngayon na ito na yon, gusto mo nang tanggapin si Kristo, mamaya after dito, pwede kayong manalangin, maghanap kayo ng pwesto, manalangin ka, ulitin mo sa puso mo, aminin mo na makasalanan ka at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At naniniwala ka na namatay ang Panginoong Jesus sa krus para sa iyo at binuhay ng Diyos. Kaya yan yung dahilan kung bakit may JML Speaks para sa sandaling ito. Para sa'yo, kung ito ay nakaantig sa'yo, pwede mo itong i-share. Baka may isang taong naghihintay lang ng balitang ito, gaya ko dati. Ako si John Michael, ito ang JML Speaks, Faith that moves, truth that lasts. Soli Deo Gloria, sa Diyos lang ang karangalan at kapurihan, magpakailanman. Amen.